Sige mga Lakers fans, diretso na tayo rito kasi buong liga nakatingin sa mangyayari kay GNS at sa situation niya. At ang Lakers, baka nasa waiting game sila na pwede mag-define ng buong off-season nila ngayon. Hindi lang Lakers ang involved dito. Maraming teams tulad ng Miami, Boston, Dallas at iba pa nakahawak lang at naghihintay kung talagang available si GNS sa trade deadline o kung tatagal pa to hanggang summer. Ang totoo, may totoong paniniwala pa rin na pwede siyang i-trade bago ang deadline at yun pa lang, pinipigilan na ng mga teams ang hininga nila. Ang twist, ang tanging paraan lang para mag-qualify si Giannis sa Supermax deal ay kung matrade siya bago ang deadline. Yung fact na yun lang, malaking incentive na yun para baka itulak niya ang move ngayon. Kasi ang financial upside sobrang obvious. Sobrang laki na ng pera na kikitain niya kahit ano pa. Pero ang Supermax, pwede talagang magpabago ng timbangan. Bukod pa rito, ang Bucks ngayon nasa sobrang delikadong spot. Nagkakagulo sila para maghanap ng move na magpapabago ng takbo ng team. Pero sa totoo lang, hindi ako nakakakita ng kahit anong move na bigla magiging true contender ulit sila. Kahit makakuha sila ng high-level piece sa trade, baka makatulong short-term, pero hindi sapat yun para kumbinsihin si GNS na Milwaukee pa rin ang lugar para bumuo ng dynasty. Pwede mong sabihin na baka makakuha sila ng valuable return kung i-trade nila siya, tulad ng foundation piece para sa post-GNS era. At oo, matalino yun sa asset management. Pero ang mas malaking issue, ang Bucks hindi nasa landas na consistent na makakakumpetensya sa pinakamataas na level at si GNS competitor siya. Gusto niyang manalo at parang nakasulat na sa pader na baka gusto niyang subukan ang ibang options. Ang bigger picture, kung matrade nga si GNS, baka hindi agad mangyari. Ang buong senaryo na to parang sobrang kamukha ng S. It was yun ni Kawhi Leonard ilang taon na ang nakaraan. Nakaligtaan ng Lakers si Kawhi, pero dahil may sapat na pieces na available, nakabuo pa rin sila ng contender sa paligid ng core nila this off-season. Marami ring players na bagay sa Lakers at nagbibigay yun ng flexibility sa kanila. Kaya kahit maghintay sila, hindi naman stuck ang Lakers. Pwede magkaroon ng pause sa liga kung saan lahat nakatingin kay GNS at kay Nikola Jokic at naghihintay kung ano ang gagawin ng malalaking dominoes. Yung klaseng pause na yun, baka makabuti pa sa Lakers kasi hawak pa rin nila ang assets at cap space para mag-push kapag tama na ang timing. Kung makukuha nga ng Lakers si GNS, hindi doon nagtatapos. May cap space pa rin sila para punuan ang natitirang roster. At yun malaki kasi kung ikaw free agent na tumitingin sa Lakers, iniisip mo, pwede akong maglaro kasama si LeBron. Pwede akong maglaro kasama si Luka. Pwede akong maglaro kasama si GNS. Sobrang rare na opportunity yun at pwede talagang maka-attract ng players na gustong mag-compete para sa championships sa susunod na 5 taon. May reports na gusto ni GNS maglaro kasama si Luka sa Dallas ilang seasons na ang nakaraan bago manalo ng championship ang Dallas. At kahit hindi nangyari na yun, ipinapakita na open si GNS na mag-team up sa ibang superstars kung tama ang sitwasyon. At ngayon, pwede na ang Lakers ang sitwasyong yun. Pero eto ang bagay, kung hindi makukuha ng Lakers si GNS, hindi naman katapusan ng mundo. Marami pa ring value sa free agency at sa trades para bumuo ng contender sa paligid ng core nina Austin Reeves at Luka Doncic. Pwede mong sabihin na win-win scenario ang Lakers kung makukuha nila si GNS
agad silang magiging isa sa pinakamagagandang teams sa basketball. Assuming na mag-click ang duo, at kung hindi, may pagkakataon pa rin silang magdala ng high-level talent at bumuo ng strong contender. Gagana pa rin. And ang plan. Pwede pa ring sundin ng Lakers ang plano na mag-sign ng maraming players at bumuo ng depth sa paligid ng stars nila. Sa ganung paraan, ang paghihintay kay GNS hindi kailangang weakness. Pwede itong strategic move. Ngayon, madalas akong tinatanong, magagalit ba ako kung hindi gagalaw ang Lakers at wala silang ginawa sa deadline? At ang sagot ko, hindi. Hindi ako magagalit. Medyo ma-disappoint lang ako kasi gusto ko makita ang Lakers na sumusubok manalo ngayon. Pwede ba silang mag-run this year? Oo naman, possible kung makapasok sila sa playoffs. May Luka at LeBron sa postseason at yung combination na yun laging delikado. Malakas talaga ang Lakers sa maraming areas na kailangan para manalo sa playoffs, pero ang malaking tanong, consistency. Minsan parang dalawang teams ang Lakers. May times na parang kayang talunin kahit sino. May times na parang pinakamahina sa liga. Kung makakahanap sila ng consistency, pwede silang magulat sa lahat. Pero ngayon, hindi ako magre-rely doon. Hindi ako magbe-bet doon. At hindi ko sasabihin na siguradong mananalo ang Lakers ng championship this year. At kapag tapos na ang trade deadline, alam na ng players ang sitwasyon nila. Tumitigil na sila sa pag-alala kung matrade ba sila at yung stability na yun pwedeng makatulong sa team. Minsan sa second half ng season, doon nag-find ng groove ang teams. Makikita natin kung kaya ng Lakers yun. Pero hanggang ngayon, hindi ako convinced na sapat na maganda ang Lakers this year para maging true title contenders. Hindi ibig sabihin hindi nila kaya. Pero hindi, yun ang inaasahan ko. At tingnan mo, hindi ko inaasahan na makukuha ng Lakers si GNS sa deadline. Wala talaga silang sapat na assets para doon. Maliban kung sobrang klaro si GNS na gusto niya lang pumunta sa Los Angeles. At yun ang bagay. Hindi ko alam kung gagawin yun ni GNS. Baka sa off-season, pero ngayon, sa tingin ko gusto niyang tapusin muna ang season. Sa tingin ko mananatili siya sa Milwaukee hanggang matapos ang taon. Sa tingin ko rin hindi makakagawa ang Bucks ng trade sa deadline na magkukumbinsi sa kanya na manatili. Kaya sa tingin ko papasok siya sa off-season at sasabihin, binigay ko na lahat, sinubukan ko. Oras na para mag-move on. At sa puntong yun, pwede ng strong position ng Lakers para i-court siya. Pero kahit hindi makakuha ang Lakers ng star tulad ni Herb Jones o iba pang big name, kailangan pa rin nila ng role players. Yun ang susi. Kailangan ng Lakers ng depth para makumpetensya at ang tamang role players pwede talagang magbigay ng malaking difference. Kailangan ng Lakers na magkaroon ng strategic moves, hindi lang maliit. Gusto mong magdala ng players na makakatulong ngayon pero panatilihin ang flexibility para sa future. Kung gusto ni GNS pumunta sa Los Angeles, kailangan handa ang Lakers. Kailangan nila ng cap space at roster flexibility para maisakatuparan. Kung magsisign ka ng player tulad ni Keon Ellis ngayon sa malaking contract, pwedeng limitahan ang cap space mo later kapag kailangan mo talaga. Pero kung nasa smaller cap hold na siya, mas marami kang flexibility para bumuo ng natitirang roster sa paligid ng stars. Yun ang klaseng planning na pwedeng maging posible ang championship run. Kailangan isipin ng Lakers ang parehong present at future at kung paano naaapektuhan ng bawat move ang kakayahan nilang bumuo ng totoong contender. Ngayon,
Ang pinakamalaking concern ko, kung maghintay ng masyado ang Lakers, baka makaligtaan nila ang ibang key free agents. Players tulad nina Peyton Watson, Walker Kessler at Torrey Craig pwedeng pumirma sa iba habang naghihintay ang Lakers kay GNS. At yun ang risk. Kung maghihintay ang Lakers kay GNS, tahimik na magsisign ang ibang teams ng players na kailangan nila. At bigla, may missed opportunities ang Lakers. Kaya habang strategic ang paghihintay, may totoong risk din. Ngayon, dito talaga kailangang mag-isip ng strategic ang Lakers kasi hindi naghihintay ang liga sa kanila. Habang pinipigilan ng Lakers ang at-ininga teams. Tulad ng Denver, nagpaplano na ng susunod na move. Hindi sila nakaupo lang umaasa na pupunta si GNS sa Los Angeles. Tinitingnan nila ang market, gumagawa ng sariling plano, at sila magta-take ng talent. Kung masyadong passive ang Lakers, risk nilang mawala ang players na pwede maging missing pieces sa championship run. At yun ang pinakamalaking panganib ng paghihintay kay Giannis, mawala ang depth at talent na pwedeng gawing totoong contender ang Lakers kahit wala siya. Kaya kailangang maghanap ang Lakers ng balance sa pagitan ng patience at action. Kailangan nilang magdagdag ng players na makakatulong ngayon habang pinapanatili ang sapat na flexibility para i-chase si GNS kung may opportunity. Ibig sabihin, hindi overcommit sa malalaking contracts na magti-tie up ng cap space at maglilimit sa kakayahang mag-big trade. Hindi pwedeng mag-sign ng maraming players sa long-term deals kung umaasa kang mag-trade para sa superstar later. Kailangan ng players na makakontribute pero pwede ring i-pivot ang team kapag dumating ang oras. Kaya kailangang maging smart ang Lakers sa approach nila sa trade deadline. Kailangan nila ng role players na fit sa system nila. Players na pwede mag-defend, mag-shoot at magdala ng energy mula sa bench. Kailangan nilang bumuo ng team na pwede makumpetensya ngayon pero may flexibility na mag-evolve. Natatangi ang situation ng Lakers kung saan isang pa sa present at isang paa sa future. Kailangan nilang gumawa ng decisions na hindi isasara ang path sa major move pero mapapabuti pa rin ang team ng sapat para manatiling competitive. Kasi kung hindi, risk nilang ma-stuck sa limbo. Isipin mo kung walang ginawang moves ang Lakers. Hindi na trade si GNS at pagdating ng off-season, nanonood na lang sila habang nag-i-improve ang ibang teams. Disaster yun. Dapat tandaan, business ang NBA at patuloy na nag-e-evolve ang teams. Hindi pwedeng umupo lang at maghintay ng mangyari. Kailangang proactive. Kailangan ngang bumuo ang Lakers ng roster na pwede manalo ngayon pero panatilihin ang kakayahang i-chase ang superstar. Kung magbabago ang situation, ang best case, magdagdag ang Lakers ng tamang pieces ngayon at panatilihin ang cap space para i-chase si GNS sa off-season. Sa ganun, competitive pa rin sila this year at handa rin sa major move. Delikado ang balance na yun, pero possible. May assets ang Lakers, may star power, at may market. Kung magiging smart ang decisions, pwede nilang ilagay ang sarili sa posisyon na manalo. Ngayon, pag-usapan natin ang potential ng GNS at Luka duo kung mangyari yun. Agad magiging isa sa pinaka-feared teams sa liga ang Lakers. Isipin mo ang matchups. Si GNS sa paint, si Luka nagpo-pull up mula sa malayo at si LeBron nag-o-orchestrate ng lahat. Nightmare yun sa defenses ng kalaban. Yung klaseng lineup na pwede mag-dominate sa parehong ends ng floor. At kung makabuo ang Lakers ng strong supporting cast sa paligid nila, pwede silang maging unstoppable. Pero ang susi, fit. Kailangang bumuo ang Lakers ng roster na magko-complement sa stars.
hindi yung magko-crowd out o magre-redundancy. Ang supporting cast ang magdedetermine kung kaya ng team na manalo ng championship. Pwede kang magkaroon ng superstars, pero kung walang role players na nakakaunawa ng role at execute, hindi gagana. Kailangan ng Lakers ng players na pwede mag-defend sa maraming positions, mag-shoot ng 3 at gumawa ng right plays sa crunch time. Kailangan ng roster na built para sa playoff basketball, hindi lang regular season stats. Kaya sobrang importante ang trade deadline. Hindi lang tungkol sa pagkuha ng star. Tungkol ito sa pagbuo ng team na pwedeng manalo sa postseason at kahit hindi dumating si GNS, may clear path pa rin ang Lakers sa contention. Pwede silang bumuo sa paligid ni Luka at LeBron at magdagdag ng tamang pieces sa trades at free agency. Pwede silang bumuo ng team na deep, athletic at versatile. Pwede silang bumuo ng team na pwede mag-defend at mag-score. Pwede silang bumuo ng team na makakakompetensya sa pinakamagaganda sa liga. May foundation ng Lakers. Kailangan lang i-execute ang plan. Pero ang malaking tanong, magkakaroon ba ng patience ang Lakers na maghintay kay GNS o gagalaw sila ngayon? Gagawa ba sila ng moves para mapabuti ang team o uupo lang at umaasa sa milagro? Ang totoo, kailangan nilang gawin ang pareho. Kailangan mapabuti ngayon, pero panatilihin ang flexibility para sa major move sa off-season. Mahirap na sitwasyon pero kaya ng Lakers na i-navigate na yun. Sa huli, kailangang mag-isip ang Lakers tulad ng championship team. Kailangang gumawa ng decisions na maglalagay sa kanila sa pinakamagandang posisyon na manalo. Hindi lang this year, kundi sa susunod na ilang taon. Kailangang strategic, patient at aggressive kapag kailangan. Kailangang willing mag-take ng risks, pero smart din para malaman kung kailan mag-pull back. Natatangi ang posisyon ng Lakers at ang decisions na gagawin sa mga susunod na buwan magde-define ng future nila. Kaya sa Lakers fans, crucial ang susunod na ilang linggo. Malapit na ang trade deadline at malapit na rin ang off-season. Maraming decisions na gagawin ang Lakers at kailangang gawin ng maingat. Pero isang bagay malinaw, nasa conversation pa rin ang Lakers at nandyan pa rin ang potential para sa greatness. Kahit dumating si GNS o hindi, kaya ng Lakers na bumuo ng championship contender. Depende lang kung paano nila haharapin ang sitwasyon at kung paano i-execute ang plan. Bago tayo magpatuloy, pakika-like at subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga exclusive. The Lakers Updates. Pagpapatuloy, naging malakas na ang bulong-bulungan sa buong liga pagkatapos ng nakakagulat na rumor na nagsimulang kumalat kagabi. Si GNS na si Giannis Antetokounmpo ay nagbigay daw ng tentative yes sa ideya na magsuot ng purple and gold. Wala pang nilagdaan, wala pang selyo, pero yung simpleng suggestion pa lang, sapat na para magkagulo ang front offices at mag-imagine ang mga fans ayon sa mga league insiders. Tahimik na pinataas ng Lakers ang offer nila. Itinutulak ang mas maraming chips sa gitna ng table sa matapang na pagtatangka na maakit ang pinaka-dominant force ng kanyang generation. Ang framework, habang pinag-uusapan sa mahinang boses, aggressive. Sinabi na handa ang Los Angeles na baguhin ang future nila. Nag-i-stack ng assets, flexibility, at creative mechanisms para maisaayos ang numbers. Malinaw ang mensahe. Hindi ito filler. Full court press ito. Ang ideya ni GNS kasama ang core ng Lakers ay nagpapa-recalculate ng competitive windows sa executives at nagpapa-reassess ng sariling plano sa rival contenders. Ano ang nagpapakita na combustible ang rumor na to?
ang timing at posture. Sabi ng sources, hindi tungkol sa pagtakas o dissatisfaction ng usapan, kundi tungkol sa legacy. Matagal nang nagsalita si GNS tungkol sa panalo sa tamang paraan, tungkol sa impact beyond box scores. Ang Lakers naman, binebenta ang history, spotlight, at stage na nagiging global icons ang great players. Nakakaakit ang pitch at alam ng liga yun. Nag-iingat ang skeptics na maraming ibig sabihin ang yes sa business na to. Openness, curiosity, leverage. Gayunpaman, ang pakiramdam sa NBA may nagbago na. Nagri-ring ang phones, nagdo-dust off ng contingency plans at naghahanda ang rival teams sa domino effect na pwede mag-reshape ng balance of power. Sa ngayon, rumor pa rin ito, volatile, tantalizing, at totoong real sa consequences kung talagang nakuha ng Lakers ang attention ni GNS. Baka gumagalaw na ang lupa sa ilalim ng NBA. Manatiling updated exclusively sa Los Angeles Lakers News. Mag-subscribe sa channel natin at pindutin ang like button para patuloy na makatanggap ng daily updates. I-share din ang opinion mo sa news, sa comments, kasi importante ang contribution mo para sa Lakers. Abangan ang susunod na video.